Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, napakaganda nito. This is the period wherein you will be you will be filled with positivity. You will be surrounded with positive things, positive situations. So, napakaganda. And kaya kailangan na you do some kind of protection, no, for your energy field, protection for yourself, protection for your living space, yung ganon. And para no na tawag dito, para na ma-ward off mo yung mga negativity, lalo-lalo na in your living space, is do some kind of smudging, do some kind of cleansing, um, energy cleansing. So, depende sa inyong sitwasyon kung paano ninyo gagawin yan. There are so many different ways, 'di ba, of trying to protect your surroundings, protect your um, energetic space, yung ganon. So, ako, ang ginagawa ko, makwento ko lang. Nag-smudge ako lagi, lalo-lalo na on Tuesdays and Fridays. And if I have more time, 'di ba? Kung nagkakaroon ako ng ekstrang oras, kahit hindi Tuesdays and Fridays, nag-i-smudging talaga ako sa buong bahay and including me, yung katawan ko, 'di ba? Pinapausukan ko din, no? I'm using different kinds of herbs, iba-iba. Minsan gumagamit ako ng white sage, gumagamit ako ng sweetgrass, gumagamit ako ng tawag dito, yung cedar, lavender, mga gano'n, lavender flowers. Meron din, paminsan-minsan gumagamit din ako ng chamomile flowers kung meron pa akong natitira. Yung tsaa, yun din ang ginagamit ko pang smudging. So, yun. Or kaya, no, mira. Alam mo yung nabibili lang sa palengke. 'Di ba? Yung itim na, yung dark brown na yun yung mira, tapos yung yellow noon, I think is, yun yung parang frankincense yata yun. Pero mas madalas kong gamitin yung brown, no? Yung super dark brown. Yun yung mira. To ward off, ward off negativity sa katawan mo, sa energy field mo, at sa bahay mo, 'di ba? Sa surroundings. So, yun. We have the butterfly, rebirth. Ayan, so merong pagbabago. No? This is massive transformation na maaaring gagawin ninyo sa ngayon. You are embracing change. You are ready to create some change in your life. So you are going to start to reinvent yourself. Maybe meron kayong mga adjustments, meron kayong mga pagbabagong gagawin on a personal level, no? So which is really good kasi baka nare-realize din ninyo na teka lang, parang kailangan ko nang baguhin din yung pag-uugali ko. I'm going to act more like my age, kumbaga. Kasi minsan na-outgrow na natin yung mga pag-uugali din natin, hindi ba? So, tingnan natin kung anong pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. At maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Salamat. So, we have the Queen of Wands. This is really good, lalo-lalo na kung meron kayong iniisip na bagong bagay na gagawin. So, saktong-sakto yan. If you're going to embody the energy of Queen of Wands, talaga makakasiguro ka na mapupunta ka sa kung ano man yung goal na sinet mo para sa sarili mo. Kasi si Queen of Wands, desidido, um, desidido siya, determinado, very confident about herself. Kaya maaari na ganun din ang magiging pakiramdam mo, na ganun din ang kind of energy na i-embrace mo at this time. Kaya good for you.
Kasi ano ka, siswertehin ka. Kasi 'di ba nga, God helps those who help themselves. Kaya kung ikaw nagsisikap ka, nagtiyatiyaga ka na ma-achieve mo ang mga bagay na ini-envision mo, ay talagang makakaasa ka na the universe will support you hanggang sa mapagtagumpayan mo kung ano man ang goal ninyo. Okay? So, we also have the chariot. No, that signifies success. Meron pagtatagumpayan ka rito. Kasi si chariot, this is also full of determination. Papunta rin siya, no? Kung ano din yung iniisip niya, anong ginagawa niya is also towards success. Kaya, samahan mo pa ng energy ni Queen of Wands ay talagang kung ano man itong iniisip mo, gawin, ano man yung tina-target mo na ma-hit mo na goal, then for sure, 'di ba, talagang 'yan ay mangyayari. Kasi si Chariot nagmamadali din ito eh. Nagmamadali siya, excited siya na mapagtagumpayan niya ang isang bagay kaya talagang eye on the ano siya, eye on the prize siya. So maaring ganun ang magiging sistema ninyo sa ngayon. And yeah, baka talaga magse-celebrate ka na nga dito. So maaari hindi magtatagal ano. Siguro once you started taking action towards kung ano man itong gusto mong matupad, siguro hindi magtatagal no at matutupad mo na 'yan. Kaya meron na tayong celebration. So, si Four of Wands, celebratory energy. That could also be travel, maaring kung ano man ang accomplishment mo or uh, achievements mo dito, maybe you are going to celebrate that talaga with friends, with family, or both, yung ganon. Maaari din ang iba sa inyo, baka kayo ay ikakasal. Kung hindi man, baka maaga-attend lang kayo ng isang kasalan, baka kayo maiimbitahan ng kung sino man mahal ninyo sa buhay, kaibigan, mga ganyan, para kayo ay mapunta or makapunta sa isang selebrasyon, kasalan or po puwedeng meron ditong, engagement, yung mga ganyan. So, congrats. We have the Ten of Cups. So, this is really beautiful. Si Ten of Cups kasi meron ditong fulfillment, meron ditong harmony, more love, 'di ba? You will be spending more time or quality time with your family, as in masaya, no? Ito yung picture ng isang masayang pamilya, nagmamahalan, may harmony, walang nag-aaway, walang iringan, yung mga ganon. At feeling fulfilled and satisfied kayo sa kung ano ang meron kayo sa buhay. You are going to be enjoying, you will be enjoying the company of yung mga kapamilya. So this is the time that you are going to really feel joyful kasi aside from kung ano mga kailangan mo or ano yung mga gusto mo, nandiyan na. Aside from that, yung yung emotional security, 'di ba? Of having a happy family, of having pamilya na buo, yung gano'n, no? So, yun din ang nakakadagdag na kasiyahan sa inyo. But we also have the Seven of Swords, which is something na dapat na maging aware din kayo. Kasi there could be people around you that are deceptive, no? Deceptive energy ito, kaya mag-iingat kayo sa mga valuables ninyo, sa kung anong mahalaga sa inyo. Make sure na protective kayo of that, no? Kunyari, bahay ninyo, sasakyan, mga material possession. So, Virgo, pasensya na. Biglang namatay yung microphone ko. Pasensya na po. So, yun, as I was saying earlier, yung pag-iingat, 'no, pag-iingat lalo-lalo na sa lahat ng mahalaga sa'yo, mga material possessions mo, ideas, strategies, mga plano, anything na mahalaga sa inyo, make sure na they are all safe with you. Kasi hindi mo alam kung sino dito yung pwedeng magsabotahe sa'yo, hindi mo alam kung sino yung pwedeng ano lang sa inyo, magkuha lang, no, mag-take advantage, no, ng kung anong pwede nilang makuha from you. Kaya kailangan na mag-iingat ka, no? Make sure that you are very observant, no, of your surroundings, mga tao sa paligid mo, mga tao na nakakasalamuha mo. Be vigilant.
Okay? Kasi ang dami ng manloloko sa mundo. Always remember that. Kaya kailangan dapat lagi tayong vigilant. Dapat lagi tayong mapagmatsyag. Okay? So, your next message is temperance. So, this is about peace. Feeling ko, you are going to be feeling peaceful sa ngayon, lalo-lalo na meron kang Ten of Cups, which is happy family. 'Di ba? You will be feeling secure, you will be feeling happy, joyful. Kasi, ito yung time na parang mafe-feel mo siguro na parang wala ka nang hahanapin pa. Kasi, nandiyan dyan yung pamilya mo, masaya, nandiyan dyan ang pamilya mo, tinutulungan ka, nagtutulungan kayo. You are one unit, no, na talagang matatag, matibay, na kung ano man ang kailangan ng bawat isa, nandyan ang bawat isa para magtulungan, no? Kaya ano ka, you will be at peace, no? Magiging kalmado, magiging kampante, yung gano'n, ang pakiramdam ninyo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.